latest information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Our town, our radio, Radyo Natin. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Shalom! Kapayapaan na isumay niyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita ang Yeshua, the Messiah Fellowship. Muling ihatid sa inyo ngayon ang mabuting balita at ang The 7 Great World End Time Events. Sa umagang ito ay ating ipagpapatuloy ang kasaysayan ng dalawang magkakaibang lahi na kumalat sa buong mundo. Na bagamat iisa ang kanilang pinanggaling magulang, ang aking tinutukoy ang panganay na anak ni Adan na si Cain at ang isa ay ang si Seth, ang lahi na pinagmulan ni Abraham, Isaac, Jacob o Israel na ngayon ay ang mamansa ng Israel. At ating ding tatalakayin ang karugtong ng usaping mild tribulation, ang ona sa The 7 Great World End Time Events. Tunghayan po natin ang Biblia sa aklat ng Genesis chapter 4. Narito, Genesis chapter 4 verses 1 up to 26. Si Cain at Abel. Adan, ang kanyang asawa ni Eva at nagdalang tao ng si Eva, ang kanyang asawa ay nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki na anak, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya, Cain ang ipinangalan niya rito. Verse 2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at tinawag na Abel. Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol. Ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kahuan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, matindi ang galit ni Cain. Hindi mailalarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Verse 6, kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Verse 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Verse 8, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?
Verse 10. At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 12. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka magkaaani. Wala kang matitirahan at magiging lagalag ka sa daigdig. Pansinin natin ang deklarasyon ng mahal na Yahweh sa kay Cain, sanhi ng kanyang ginawa. Narito ang verse 13. Napakabigat naman parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Verse 14, ngayon pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa inyo paningin at maglalaglag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakita sa akin. Verse 15, hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan na 7 ibayo ng sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ang palatandaan si Cain upang magiging babala sa sinumang na ito'y hindi dapat patayin. Verse 16, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng nood isang lugar sa silangan na Eden. Ganoon ang kalagayan ni Cain nung binanggit na ang kanyang magiging kapalaran. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh nga. Dahil doon, ang pagtanggap ng mahal na Yahweh sa kanyang handog kay Yahweh ay hindi ito kanyang kinalugdan. Kaya't, kung paano naging nahati ang uri ng dalawang lahi nito, bagamat si Abel ay pinatay na, sinundan naman ito ng kanyang kapatid. Dahil muling nanganak si Eva kay Seth. Pansinin natin dahil ang lahi ng buong mundo ay nagsimula kay Cain na siya'y naging isang lagalag at kakaiba ang kanyang katauhan. Kakaiba dahil ang ipinanganak muli ni Eva na si Seth, dito nagmula ang lahi ni Noah, Abraham, Jacob, o ang Israel na ngayon ang bansang Israel. At dito rin tayo, lahat ng mga tumatanggap sa ating mahal na Yeshua, nakalinya sa lahing ito. Subalit hindi man tayo lahi ng Israel, tayo ay lahi ng spiritual Israel, lahat ng tumanggap sa ating Mesiyas. Kung kaya't, tunghayan natin ang isa pang tanong patungkol sa kay Cain. Bakit po ganon ang handog ni Abel ay tinatanggap ngunit kay Cain ay hindi? Ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid ay mababasa natin ito sa verse 7 ng Genesis chapter na ating binasa. Nagsimula ang galit ni Cain nung maghandog. Sila at ang handog ni Abel lamang ang tinanggap ni Yahweh. Ngunit, ang kay Cain ay hindi tinanggap. Kaya, sinabihan si Cain ng Yahweh kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nasa pintuan at sa iyo ay magiging nasa at ito. At ikaw ay mapupuno sa kanya. At nakipag-usap si Cain kay Abel na kanyang kapatid nga na kung saan doon nakita ang kanilang kalalagyan sa hinaharap. Kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon uli ng anak si Eva. At narito ang angkan ng dalawang lahing ito kay Seth at saka angkan ni Cain. Wala na tayo kay Abel kasi si Abel ay pinatay na ni Cain.
Kaya nanganak muli si Eva at tinawag niya itong Seth. At dito, pasimulan natin ang ating salaysay sa Genesis chapter 4, verses 17 at 24. Ang angkan ni Cain. Verse 17, sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalang Enoch. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mehullel. Anak naman nito si Methuselah at ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa sina Ada at Sila. Verse 20, naging anak ni Ada si Habal, ang ninuno ng mga magpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Verse 21, kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at plauta. Verse 22, naging anak naman ni Sela si Tubal Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Ito ay approximately taon 4,000 to 3,000 BC o bago pa dumating ang Mesiyas. Si Tubal Cain ay may kapatid na babae sina Ama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin na Ada at Sela. Mga asawa kong giliw, may pinatay ako sa akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain niya, ang parusang gawad sa paggawa nito ay 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Anya. Pansinin natin, hindi ang pangako ng kaligtasan ay dito inilagay sa lahi ni Cain sapagkat sa simula pa lamang si Cain ay nagkasala. Dito tayo sa kabilang lahi kay Seth dahil dito nagmula ang mga lahi ng Israel at ang Mesiyas at dito rin nakahilirang ating lahi lahat ng mga tumatanggap sa ating Mesiyas. Magkaiba ang dalawang lahing ito dahil masuwayin ang lahi ni Cain at saka ang angkan ni Seth ay siyang pinili ng lahi hanggang sa dulo. Sa dulo ng panahon ang tinutukoy ko. Ang verse 25, Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isang panglalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng kapangyarihan ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinatawag niyang Seth. Balikan natin sandali si Cain. Si Cain ay may marka ng karahasan, pagsisinungaling, pagpatay, pagmamataas, at kasalanan. Ito ay nagpapaalala sa atin ng impluwensya ng isang tao. Hindi nagsisi si Cain sa kanyang kasalanan at higit pang pinatunayan iyon ng kanyang family tree kay Lamech na anak ni Cain. Ina po, grand ni Cain, si Lamech. Ang tanong, saan nakahanap ng asawa si Cain? Di po ba? Maring pamangkin o kapatid at sinasabi sa ibang salaysay na si Eva ay maring nagkaanak ng isang babae kung kaya't pamangkin, maari o kapatid ni Cain ang kanyang naging asawa. Subalit, iba ito, okay? Hindi ito na-apply sa ating panahon. Ito na-apply noong panahon kasi para ikumpara sa atin ngayon, ang 21st century na kung saan nandito na tayo, ito ay incest ang tawag nito. At ito ay kasalanan. Ito ay isang kakilakilabot na bagay, ngunit may 3 critical na bagay na dapat nating maunawaan. Una, sa practical na antas kung ang mga anak ni Adan at Eva ay hindi nagpakasal sa isa't isa at nagkaanak, isa't isa, wala tayo rito ngayon. Kung hindi nangyari yon na nag-asawa ang magkapatid o kaya magkapinsan. Dahil kakaunti pa lamang noon ang tao. Matatapos na sana ang pangalawa, kaya
kung hindi sila, si Cain, nagkaroon ng asawa na maaaring kapatid pamangkin, wala na tayo rito sa ngayon. Matatapos na sana ang sangkatauhan sa lahi pa lamang ni Cain. Ang pangalawang kritikal na ating binabanggit, kung hindi nagawa yun, ang posibleng pagtutol ay ipinagbawal ng kasulatan ang mga ganitong uri ng malapit na relasyon sa pamilya. Ngunit ang nangyari sa Genesis chapter 4 ay bago ipinagbawal ng batas ang pag-aasawa sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. Sa Levitico, ito ay 2,500 years bago nailabas ang kautusan sa aklat ng Levitico, panahon na ito ni Moses. So, 2,500 years ang dumaan bago ito pinagbawal, na bawal nga ang mag-asawa ng magkamag-anak. Tinatawag yan na kapatid o ano paman o ina, ganon. Mayroon pangyayari sa ibang bansa, mayroon ganon. Nangyayari ito ngayon. Pinagbawal na ito 2,500 years ago. Mula nang dumating ang Mesiyas, ito ay panahon ni Moses. Nagkaroon na ng kautusan kung kaya pinagbawal na ito. Ang pangatlo ay gayon din naman ang kritikal na maaring kung hindi nag-asawa si Cain sa kanyang pinsan o kapatid, gayon din tandaan si Abraham ay ikinasal sa kanyang kapatid sa kanyang kapatid sa ama, si Sarah. Dahil 1,000 taon din nakalipas bago ang pagbibigay ng kautusan. Ganito rin yun. Saka pa dumating ang panahon ni Moses. Bawal din ang ganitong kasal. Nagbago ang mga bagay pagkatapos ibigay ang kautusan na panahon na ni Moses. Si Cain ay nasa ikalawang henerasyon ng mga tao pagkatapos ng pagkahulog sa kasalanan sa Genesis chapter 3. Ang katiwalian ng ating DNA ay halo zero. Ang isang malapit na relasyon ay hindi magiging sanhi ng genetic deformities na makikita natin ngayon. Sa paglipat sa punto ng teksto, sinimulan nating makita ang natitirang bahagi ng kwento ni Cain. Nagtayo siya ng isang lungsod at ipinangalan ito sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Hindi pa't sinabi ng makapangyarihan sa Genesis chapter 4 verse 12 na si Cain ay magiging isang hindi mapakali na gumagala sa lupa. Ngunit hindi niya sinabi na si Cain ay hindi magkakaroon ng tahanan. Si Cain ay sinugo mula sa presensya ng makapangyarihan na isa siyang magiging lagalag sa buong mundo. Parang hindi siya tawag nito, wala siyang peace dahil nga doon sa kasalanan na kanyang nagawa. Ayon sa verse 11, sinumpa kita ngayon, sabi nga ni Yahweh sa kanya, at hindi mo na maaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang duguan niya. Kung ating babalikan, ang sinabi niya ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan hindi ka magkaani, wala kang matitirahan at magiging lagalag ka sa daigdig. Iyon ang parusa. Pagpapatapon, yun ang kanyang parusa. Pagpapatapon na magiging lagalag siya sa daigdig at higit na kawalang pagkilala sa makapangyarihan. Hindi siya yung tipong lahi na kumikilala, no, sa kapangyarihan ng Yahweh o kumikilala o nagsasubmit kay Yahweh. Siya itong lahi, si Cain. Gayunpaman, ang mga talatang verses 18 o 22 ay binabaybay ang angkin ni Cain na nagpapakita kung paano siya pinitiktahan ng makapangyarihan kahit na sa pagpapatapon ang makapangyarihan ay naawa kay Cain. Nakaligtas si Cain at nakahanap ng isang kahangahangang inapo, ang masamang katangian ng panganay ni Adan. Ang kanyang mga supling ay magpapatod din sa kasamaan ni Cain. Bagamat ang mga supling ni Cain ang nagtatag ng sibilisasyon, sining ang panahon ni Seth ay naalaala noong ang sangkatauhan ay sumamba sa ating dakilang makapangyarihan si Yahweh na mabasa sa Genesis chapter 4 verse 26. Dahil
anak ni Seth na si Enoch o Enos. Mayroon din anak si Seth na tinawag na Enoch o Enos. Ay, hindi ito ang anak ni Cain. Ito ay anak ni Seth. O Enos nga ang pangalan niya ay nagpasimulang tumawag sa Yahweh ang tao. Napansin niyo ang pagkakaiba nila ng lahi nila ni Seth at saka ni Cain. Dahil ang lahi ni Seth ay kumikilala sa makapangyarihan, tumatanggap sa kanyang mga kautusan o kanyang katuwiran. Subalit ang lahi naman ni Cain ay opposite, hindi. Gayun din, sinadyang ihambing ng Genesis chapter 4 at 5 ang mga halimbawa ng bawat angkan. Kay Cain, si Lamech, ang polygamista nga. Ayon na ating nabasa ay siya ay nag-aasawa ng kung paano ang ginawa ni Cain, ganun din ang kanyang lahi. At siya ay mamamatay tao laban sa matuwid na angkan kay Seth. Si Enoch na lumakad sa nakasama ng Yahweh, ang anak ni Seth. Sinundan ni Lamech ang mga yapak ng kanyang dakilang lulu o grandfather na tulad ng pagpatay nga sa side naman ito ni Cain. Ayon sa talata 23. Bakit pinatay ni Lamech ang isang lalaki? Sapagkat kung si Cain pumatay ng kanya kapatid, ito namang kanyang inapo, grand niya na si Lamech, ay pumatay din ng isang lalaki. Sinaktan siya kasi. Ang kabayaran ni Lamech sa pagpatay ay halos hindi akma sa krimen ng pagsuga. Ito ang puno ng pamilya ni Cain na may marka nga ng karasan. Ulitin ko, pagsisinungaling, pagpatay, at pagmamataas, at iba pang mga kasalanan. Katulad ng akin ng nabanggit, ito ay nagpapalala sa atin ng impluensya ng isang tao. Hindi nagsisinga si Cain sa kanyang kasalanan, higit pang pinatunayan nga ito sa kanyang family tree. Ngunit kakaiba nga ang ating nabasa na si Seth at ang anak niyang si Enos na tumawag sa dakilang makapangyarihan. Magkaiba nga. Ang isa hindi tumatawag, hindi kumikilala sa amang Yahweh, sa kanyang kapangyarihan, subalit ang protection nandoon. Ngunit ang kabila naman ay tumatawag na kung saan tumatawag kay Yahweh. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Ang pagkakaroon ng pagkakaunawa sa panahon natin sa ngayon ay mahalaga dahil ito ay propesiya. Ipinopesiya na 1,000 taon ang mga nakalipas sa mga lingkod ni Yahweh o kahit paman sa mga ordinaryong individual na mananampalataya, binigyan ng mga panaginip o visions ng mahal na Yeshua upang kanya itong ibahagi sa atin, lalo na ang ating panahon sa ngayon. Ang ating panahon sa ngayon kung saan ang alagi kong tinutukoy ay panahon na nga ito ng mild tribulation, isa sa 7 na the 7 great world in time events. Tungayan natin ang ilan na ating mapapansin sa ating kapanahunan sa ngayon. Ang 50 na patuloy ko na binabanggit, ang 50 na mga signs kung saan ang ang mga pangyayari na sa ating nakikita sa ngayon ay nakikita na nga natin. Ito ay dahil sa mga tinatawag natin na patitiyak natin na tayo ay nasa end times at nasa tinatawag din ito na pasimula ng kahirapan sa Matthew 24 verse 8 na sinasabi at may 50 pa maliban doon, ang 50 signs na
makikita din natin, maging ang aklat ng Daniel, ay mababasa natin ito ng mga signs. Ezekiel, maging sa iba pang mga aklat, sa Matthew chapter 24, Lucas chapter 23, at maging sa Marcos chapter 13, ay atin itong mababasa. Kung kaya't ang mga ganitong mga pangyayari na ngayon ay ating nararanasan ay ordinaryo na ito sa ngayon, sa ating kapanahunan. Kung kaya't hindi dapat natatakot ang sinuman na may pananalig sa Kanya, sapagkat ipinangako din naman na Kanya tayong iingatan. Noong mga nakaraang araw, kakaiba naman kasi naka-4 na bisis yata nagkaroon ng lindol. No? Ang iba takot na takot kasi hindi pa nadidevelop sa kanila yung trust nila sa ating mahal na Yeshua. Dapat tayo ay magkaroon tayo ng tinatawag, ma-establish sa atin ang pagtitiwala o ang ating faith sa Kanya. Dahil doon sa faith natin, doon lang siya pwedeng kumilos sa Kanyang pag-iingat. Kung kaya patuloy natin na pinababahagi sa inyo ang Kanyang mga salita na dapat ang pagtiwala natin. Kung mayroon kayong mga cellphone, bakit hindi natin subukan na i-download ang Bible at para kung kahit saan man tayo magpunta, ay mayroon tayong Bible sa ating cellphone, makakabasa tayo. Dahil hindi madidevelop ang isang pananampalataya natin sa Kanya kung wala tayong alam na salita. Pagdating ng mga panahon na mayroong mga tinatawag na natural disasters, matatakot agad tayo. Pero hindi ito dapat mangyari sa atin. Dahil natural na ang mga pangyayaring katulad na ating napapansin, mga report sa iba't ibang bansa na halos magkakasabay ang mga pangyayaring mga natural disasters. Natural na ito sa ngayon. Tandaan natin to. Kaya ang pagtitiwala natin, pero hindi pa ito sinasabing rapture kasi may tinitingnan tayong mga simbolo, signs ng rapture. So, ini-encourage ko lahat na matuto tayo magbasa ng Bible dahil doon lang sa Kanyang mga sinalita tayo magkakaroon na ma-develop natin ang ating pananalig na tinatawag sa Kanya. Doon lang, walang iba yon. At prayer. Ang dalawang ito, ang word at saka ang prayer. Kapag ito nasanay tayo dito, huwag ka nang matakot anuman mangyari sa mundong ito. Dahil automatically, tandaan nyo ito, automatically, ang pagtitiwala natin na tama sa Kanya at sa Kanyang mga salita ay iingatan tayo antimano. Kasi ito ang panahon, kung ganito man ang panahon ngayon na mga natural calamities, ito rin ang panahon na siya magpapakita ng Kanyang kapangyarihan kung papaano niya tayo iingatan. Ganito ngayon, face to face ngayon ang pag-witness natin sa Kanyang kapangyarihan kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, okay? Kaya nga ang word importante para ma-develop ang ating panampalataya ng maayos sa Kanya. Ang word. Kaya, lagi natin pinapaalala ang panalangin magin ay atin yan i-ensayo at ituro. Ang tamang panalangin ay ating i-ensayo. Yun lamang po. Salamat. Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, shalom. Nindot nga magdaig sa ngalan mo, maghalat pa salamat tungod sa kaayo mo. Pagkanindot nga magdaig sa ngalan mo, uban ng mga awit sa kalipay ug katasig, kay kini ang katuyuan nga kami gibuhat. Our town, our radio, radyo natin.
Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by. Our radio station, Radio